araw at may mga media na masasaktan at iba pang tao, kaya mag-ingat ang lahat at laging handa. Pag-usapan din natin ito sa darating na linggo, May 24, 2026 sa gagawin kong Zoom meeting, same time 9 a.m. oras sa Pilipinas. Ayan. So, nakita naman natin kung ano yung sitwasyon sa Pilipinas. Palihis ng palihis, palalim ng palalim, pawala ng pawala kung saan ang direksyon ng mga problema sa Pilipinas. Tulad yan sinasabi ko sa inyo na tila walang direksyon ng Pilipinas. Mismo si Marcos walang nagawa ng pag-upo niya sa presidente kung puro lang korupsyon ang nandyan. Ang atupag ng mga nasa Kongreso, impeachment ni Sara. Pagdating sa Senado, ganun din. Puro kaso doon, kaso ni ganito, kung ano na lang. So, yung nasabi ko, sa 24 senador, swerte na lang sirong may ilang matino dyan. Sa congressman, nagkalat ang mga ng congressman. Sobra. Di naman sikmura yung mga gawain nila. Kaya nga siya yung senador ngayon, pag alam nilang tagilid sila, lipat sa kabila. Wala sariling, panindigan. Hindi nila alam kung saan sila lalagay. Dito ba sa kabila na maaari silang maprotektahan? O dito sa kabila na may offer? At maaari sila din maprotektahan? Wala silang ipinaglaban na para sa tungkulin nila na binoto sila ng taong bayan para gampanan ng tungkulin nila para sa pangkalahatan. Ang kanila, ginawa nila lang ang tungkulin nila para maprotektahan ang sarili nila at sila din ang makikinabang. Yun ang nangyari ngayon sa Senado. Kaya nila alam kung saan sila lalagay. Pag dito sila sa side nila sa mabuti, naisip din nila, pag nagtuloy-tuloy ang investigasyon, nandun ang pangalan nila. Kasama sila sa flood control. Pag doon naman sila sa grupo ng mga demonyo, mahalata din na kasama din sila sa mga malita. Dahil kung sino yung sumaway ngayon, pumapanig doon sa mga pabor sa impeachment ni Sara, alam naman talaga ng tao na kasama sila sa korupsyon. Kaya mahirapan sila ngayon kung saan sila lalagay. Dahil may mga opening ka nga, di ba? Ngayon, pag nagkalitis-litis at nagbago ang, kung hindi man mas presidente si Sara, bukas makalawa, magbago ang ihip ng hangin. Baka isang nakaupo ay seryoso sa korupsyon. At sisilipin silang lahat, lalabas din. At kung may maipataw na kaparusahan na dapat lang, panagutan nila. Kaya kung ako nga habawa, ako ang maging presidente, halimbawa lang yun, hindi man mangyari yun. Kung ako ang maging presidente, so unahin ko niyan talaga yung botohan ba na
magpataw ng death penalty sa mga kurap. Tapos iatras ng 2 taon o 3 taon na nangurap, sakop siya doon sa death penalty. Kung ano man yung nakapataw sa, nakalagay sa probisyon ng sa batas na maaring sakop sa korupsyon. Di ba? Ngayon, pag napatunayan at nahatulan, talagang bitayin talaga. O anong way ng parang squad ba? O katulad ng kay Chigaray, talagang ipatupad. 100% ako. Baka wala ng congressman, wala ng senador. Ang uupo dyan na presidente, yung utakbo ng presidente, baka isa lang, wala nang kumakalaban. O isang senador na lang siguro, o isang congressman na lang. Kasi alam na nilang wala silang makurap, hindi sila makakurap eh. Baka wala nang gusto magpulis. Di ba? Magulat na lang tayo. Isang taon na lang namuno sa Pilipinas. Isang taon na lang nagpatakbo sa Pilipinas. Kasi wala na eh. Takot na mabitay eh. Takot na parang squad eh. So, yun ang maging resulta niyan. Ako nga ang magiging presidente. Salamat kayo na hindi ako maging presidente. Kaya kung magkataon yan, ako, yun ang talaga ang gagawin ko. Kuna natin ang base sa ibang bansa na may mga bitay, may mga death penalty. Di ba? Walang kurap na record na matindi katulad sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nagpatayan, nag-aaway-away, nagsisiraan dahil lang sa posisyon sa politika. Mula sa barangay hanggang sa presidente. Nagbangayan, nagsisiraan, kahit magkaibigan, kahit magpamilya. Di baling masira ang relasyon. Makaupo lang sa pwesto. Tapos pagdating na sa nakapwesto na, dito makikita na ninyo kung ano yung nakikita ninyo ngayon. Tingnan ninyo. Mula sa taas hanggang sa baba. Mula sa baba hanggang sa taas kung anong meron sa kanila. Di ba, gahaman sa kapangyarihan yun, gahaman sa pera at lahat ng bagay. Bawa sila ng batas na sila din ang makikinabang. Yan ang mga congressman, malaki ng sweldo, laki ng senador, laki ng sweldo. Hindi nila ma-audit ang nila. Di ba? Bawa sila ng batas na sila din makinabang. I-justify lang, ito ang nagamit ko, wala na, hindi na usisahin, hindi na mabusisihin. Ang lalaki ng mga budget nila. Parang tax ng taong bayan, sila lang nakikinabang. Di ba? Pag nag-liquidate na, wala na. Basta, sabihin lang, justify lang, walang resibo. Ang lalaki, kasi yun daw nasa batas. Tingnan mo si may gustong baguhin. Si Libiste. Tungkol sa mga batas. Di ba, maraming tumutuloy. Kasi nga, pag baguhin nila, di na sila makinabang. Mas lalo na siguro kung death penalty ang isulong.
Kaya kung magkaroon ng death penalty sa Pilipinas, dapat taong bayan ang magbotohan. Tapos, pag patunayan at hatulan, talagang ipatupad talaga. Siya, wala nang mangarap na maging senador, wala nang mangarap maging congressman, wala mangarap maging kapitan, maging mayor, maging presidente o executive man na posisyon. Baka siguro pag i-recommenda na presidente, ayaw ko. Masarap mabuhay nang wala kang intindihin. Pero ngayon, nag-aagawan, nag-away-away pa. Dahil alam nila na malaking pira ang makulimbat nila pag nasa posisyon sila. So, ganun kasama ang Pilipinas, ang tao sa Pilipinas. Kaya malinaw yung sinabi ng Diyos na ang Pilipinas ay makasalanang bansa. Yun yung mensahe na yan na inaano ng Diyos na grabe na kagarapal ang tao sa Pilipinas. So nakakalungkot isipin. Hindi natuto ang tao mag-isip ng tama. Ilan-ilan na lang dyan ng matino. Sana magtuloy-tuloy yung pamalakad ni Alan Cayetano. Lalo na yung kapatid niya na wala akong narinig na bahid na si kilala ko yung pangalan pero hindi siya sa atin kasi pag may mga issue ka, may mga record ka na nagkam-kam ka, matunog ang pangalan. Tulad nila ni Bong Revilla, matunog kasi nakulong na sa doon sa kay Napoles, kasama siya doon. Walang kadala-dala, di ba? Marami sila diyan na tungkol doon sa doon kay Napoles na yung nila noon na nakinabang sila. Pero yun sila ni Cayetano, wala akong narinig na si Pia, wala rin akong narinig yan. Hindi sila kilala. Dahil maging kilala lang ang tao pag may mga ginawa. Kaya ngayon, si Marcolita na naman ang binanata nila na mayroong 75 million ba yun? Billion ba yun? Sa pagtakbo niya. Lahat ng mga kumukontra sa administrasyon, kinakana nila. Kinakasuhan, hinuhuli, kung ano pa. Kasi na sila sa kapangyarihan eh. Kaya itong mga sa baba din, ang dali-dali lang din mangutong. Total, corrupt naman yung presidente natin. Corrupt naman yung mga nasa taas. Kaya nandyan, manghuli na wala sa lugar. Power pa rin ang pinapairal kasi na sila sa posisyon. Talagang di ko alam kung kontrata sa Pilipinas yung impyerno. Baka kinontrata na siguro ng mga Pilipino ang impyerno na sila na kanila na yung impyerno. Duda ko kinontrata. May hinigang ng Pilipinas kontrata eh. Wala ba kayo narinig na kinokontrata ng mga Pilipino ang impyerno? Kawawa naman yung ibang lahi na kahit papano meron din sigurong nangarap na makapasok sa impyerno. Baka wala na silang pwesto doon. Wala na, inangkin na ng Pilipinas, Badanas. Kinontrata na yun, tama yung sinabi ni Yoyoy eh. Yung mga kanta ni Yoyoy.
Tugma yata yun sa ano. Ay, nakakadismaya, nakakawawa. Bisa nung naalala ko yung parang nalungkot ako na may pa yung ibon na pinapakain ko dito. Alam pa niya kung saan ako nakatira. Sinusundan pa ako sa pintuan. Ang litlit ng ulo ng ibon, litlit ng utak. Pero naisip niya na saan ako nakatira. Alam niya na sinong nagpakain sa kanila. Tiyatawag ako. Pagtawagin ko, lalapit din sila. Tapos ikumpara ako sa utak ng tao, sa mga Pilipino, na laki ng ulo. Imagine mo yung utak ninyo, kung ano kalaki. Yung utak ng ibon na yun na parang kukula ng daliri ninyo. Bakit itong ibon na to alam mo, wild na ibon. Malapit sa paa ko, malapit sa kamay ko. Kilala ako. Pero, di ba? Maikumpara ba natin ba sa utak ng tao na ang tao nakapag-aral pa? Itong mga ibon na to, hindi ba ito nakapag-aral? Pero mas nakaintindi at nakaunawa pa. Itong mga congressman na ito, mga senador na to, presidente na to, mataas sa mga pinag-aralan. Di ba? Pero walang mga puso. Ang titigas ng kalooban. Makita mo talaga yung ng tao ba? Pag may kumpara natin sa maliit na utak ng hayop. Kaysa, totoo pala sinasabi ng matatanda mabuti pa ang hayop na kaunawa pa at nakaintindi. Sabagay, sabi naman ng tao din, bakit? Ako nga tinatawag naman ng kapwa ko, hayop ka. Oh, di ba? Nakaintindi din pala siya. So yun yung doon, palaisipan ng tao. Na kung ang ibon nakaintindi at nakaunawa, bakit kaya ang tao hindi? Ano kaya ang dahilan? Ha? Kaya yun ang ko sa inyong katanungan. Isip-isip din pag may time. Para hindi maloko, laging mapagmatyag, magtanong at makialam para hindi mapagsamantalahan. Di ba? So, yun na. Thank you, Brother Nars. Narciso Olalo, March 21, 2026. Mensahe ng Diyos. Habang naglalakad ako, narinig ko sa mga taong nag-uusap na may meeting daw na gagawin. At narinig ko ang pangalan ko. Sabi ko, bakit kasali ang pangalan ko sa meeting? Hindi ko sila pinapansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sa hindi kalayuan, may nakita ko na